November 22nd, Dark and Light Side, episode 62. Wednesday. Alamin natin kung ano yung pinanggalingan ng kamalasan natin. At para maiwasan ang mga maling desisyon sa buhay, maling paggamit ng pera, magpa-reading kayo. At sa mga minamalas dyan sa buhay, magpa-ritual kayo para matanggal at hindi na madamay doon sa hindi na mapasama doon sa 2024. Kailangan nyo, alam nyo, kulang lang din kayo sa push no? Ano ba naman yung magpa-reading kayo, magpa-ritual kayo, kaysa malasin kayo buong taon. Yun yung pinakamahirap. Masasaktan na kayo sa pag-ibig, nahihirapan pa kayo sa pinansyal, yung iba worse, nagkakasakit pa, di ba? So, yung pinakamaganda, magpa-reading kayo, magpa-ritual kayo, magpa-cleansing bago matapos ang taon. Para pagdating ng 2024, malinis na, clean slate na. At least, kung magpapa-advance reading kayo, malalaman nyo kung may mga kalaban kayo na binabarang kayo, sinusumpa, kinukulam, no? Kung merong mga tao na nagdadasal para malasin kayo sa buhay, may mga ganun So, yun yung dapat nyong hulihin bago matapos ang taon. Okay? Ito pa. Tignan natin muna saan galing yung kamalasan nyo ngayong Miyerkules. Diyos ko. Ang dami. 10 of Wands. Dami yung problema. 9 of Cups. And then, Queen of Cups. Okay. So, kasi may bit-bit tayong problema. Lahat naman yata simula nung matapos ang pandemya. Maliban na lang sa mga nasa online na talagang naswerte. Pumasok yung swerte sa kanila sa panahon ng pandemya. Marami kang binibit-bit na problema, malamang problema sa sarili, sa pamilya, sa bayarin mo sa buhay o sa mga utang mo. At meron ka pa din problema sa pag-ibig. No? Problema sa pag-ibig kung paano mo ito mabalanse. Kasi kapag problemado tayo sa pera, tapos marami pa tayong trabaho, pagod tayo, kulang tayo sa kain, nadadamay yung relasyon natin. Nandoon na napupuno tayo, parang ang bilis natin magalit, no? Yung lalo na hindi mo nagagawa yung gusto mo kasi kulang ka sa pera, kulang ka sa oras, kulang ka sa pahinga. Ang daming ganun. Tapos di pa sabayan pa na tatawagan ka ng mga kapatid mo or magulang mo na may bayarin sa bahay nito, may ganito, may ganyan, di ba? Ang dami, lalong-lalo na nangyayari yan doon sa mga breadwinner na malayo sa pamilya nila. So, parang hindi ka makafocus, na parang lalagnatin ka, tatrangkasuhin ka, no? Hanggang sa malubog ka sa utang. Lahat ng abroad, nalulubog sa utang, hindi dahil sa sarili nila, kundi nalulubog sila sa utang dahil sa pamilya nila sa Pilipinas. Yan, totoo yan, huwag kayong magalit. Kasi hindi naman lahat ng pamilya na nandito sa Pilipinas is marunong magpahalaga sa pinaghirapan ng mga overseas workers. Kahit nga hindi overseas yung iba kahit inter-island lang 'di ba? Hindi din iniingatan. So, papaano na lang kung yung nagbibigay sa inyo ng tulong, yung breadwinner ninyo is magkasakit? Worse, mawala pa talaga. So, paano kayong lahat kung hindi kayo marunong mag-ingat sa pinaghirapan niya? Hindi nyo kayang tumayo sa sariling paa nyo. Paano kayo pag nawala siya? Yun yung dapat nyong isipin. Kahit sa mag-asawa, wag mong asahan na yung husband mo lagi yung kumikita. Yung husband mo lagi yung ganito. Kasi, mas matatakot ka kapag nalaman mo biglang na-stroke yung husband mo, biglang tinamaan ng TB, biglang tinamaan ng sakit, 'di ba? So kapag ilang araw siya, ilang linggo siya di siya makapasok, damay kayo kasi wala kayong sariling income. So yung gagawin mo, habang may kaya ka pa, habang may energy ka pa, at habang nandyan pa yung breadwinner, sumabay ka sa agos ng buhay, tumulong ka sa paghahanap ng sources of income. Habang may panahon pang mag-ipon, kahit maliliit mag-ipon. Kasi hindi habang buhay, sapat yung kalusugan mo. Kasi habang tumatanda, yung hard worker na tao, sa kalusugan talaga bumabawi. So, natural yun. Kasi na-stress na siya pagod na siya. Kapag tumanda na kasi,
yung makinarya ng katawan hindi na katulad ng kabataan. So, gustuhin man ng isipan, hindi na kayang gawin ng katawan. Ay, ito tignan natin ngayon kung anong mangyayari dapat. Di ba? Death. Ay, Diyos ko. Pangalawa, High Priestess. And pangatlo, yung Nine of Pentacles. Di ba? Ito yun Sinasabi niya, tapusin mo yung problema mo. Death is ending in the beginning. Seeing your future, your brighter future. 'Di ba? Kasi ikaw yung nasa level ng puso't isipan mo, yung kataas-taasan. Ikaw yung nagdedesisyon sa buhay mo. So bakit mo pipilitin na malubog ka sa utang kung alam mong hindi mo na kayang bayaran? So yung utang mo, itigil mo. Gumawa ka ng paraan na madagdagan yung sahod mo, huwag madagdagan ng utang. Para makaipon ka, magkaroon ka ng financial freedom. Siyempre, kapag financially free ka na, 'di ba? Malaya ang puso't isipan mo, mangilatis kung sino yung twin flame mo, sino yung soulmate mo, 'di ba? Yung para bang hindi ka lang doon sa punto na na-excite ka, kinikilig ka. Darating ka sa punto na makikilatis mo kung ito bang taong ito, mahal ka lang dahil sa pera mo, sa profesyon mo, sa kung anong intensyon. At malalaman mo din siyempre kung ginayuma ka lang, kinulam ka lang, binarang ka lang, di ba? Sinumpa ka. May mga ganun. So, dapat, sa umpisa pa lang, magdesisyon ka na. Huwag mo nang sayangin ng panahon. Kaya sinasabi ko sa inyo, magpa-ritual kayo habang di pa tapos ang 2023. Kasi yung ritual ginagawa 3 linggo. So, tamang-tama yon kapag pinagawa nyo bago matapos ang taon. Para makuha nyo din yung kalayaang inaasam ninyo. Di ba? Ganun yon. So, mag-book kayo na reading, magpa-ritual kayo, magpa-cleansing kayo. Napakasimple ng gawain na yon. Yung pinakamahalaga nga lang, gagastos ka, oo. Pero yung pinakamahalaga naman, yung kapalit, is gagaan ang buhay mo sa susunod na taon. Gagaan ang pag-ibig, gagaan ang lahat. Okay? Thank you. And then proceed tayo ngayon sa real talk right after this.